Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulos sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng pagpupuri, pasasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, araw-araw tayo po ay gumagawa ng desisyon. Marahil kaninang umaga, pagmulat po ng inyong mga mata, nag-isip kayo, babangon ba ako o hindi? Papasok ba ako sa trabaho o hindi? Kanina marahil pagkatapos ng inyong opisina o hanap buhay, napag-isipan po ninyo ngayon ay araw ng Biyernes. Pupunta ba ako sa simbahan ng Quiapo o uuwi na lang? Pupunta ba ako at magdarasal ako sa simbahan ng Quiapo o pupunta ako sa mall? Araw-araw tayo po ay gumagawa ng pagpili o pagdesisyon. At sa pagpili natin at sa pagdidesisyon natin, alam natin na ito ay may kaakibat na kapalit. O sa Ingles, tinatawag po natin itong consequence. Dahil lahat ng ating pagkilos at paggawa, may kapalit po ito. Sa mga taong binibigay ang lahat, buong puso, buong kaluluwa sa kanilang paghahanap buhay, ang kapalit marahil nito ay katiwasayan ng kanilang buhay. Tama po ba? Nagtatrabaho ka para makuha mo kung ano ang meron ka. Makakuha ka ng inyong gagamitin o panggastusin pang araw-araw. Dahil lahat ng desisyon natin
lahat ng pagkilos natin, ito ay may kapalit. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang buhay ay hindi madali. Kahit naman minsan binibigay mo na ang lahat, may pagsubok pa din. Kahit naman nagtatrabaho ka, may mga pagkakataon, mangungutang ka pa din. Kahit naman, lahat naman binibigay mo na, pero para sa ilan, may kulang pa din. Sa madaling salita mga kapatid, ang buhay, dahil sa ating mga pagdesisyon na ginagawa, sa pagpili na ating ginagawa, ito ay hindi nagiging perpekto. Pero marahil, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na kapag tayo ay gumawa ng desisyon o gumawa ng pagpili, o sa ating pagkilos araw-araw, dapat na isa sa puso natin na tayo ay mga tagasunod ng Diyos. Tayo ay mga tagasunod ni Jesus. At hindi nangangahulugan mga kapatid, na kahit tayo ay tagasunod ni Jesus, hindi tayo haharap sa pagsubok. Hindi nangangahulugan, total naman, tuwing Biyernes, sa simbahan ako, naglilingkod ako sa simbahan. Dapat hindi ako maghirap. Dahil ipinapaintindi sa atin ng Panginoon na may mga pagkakataon, kahit ang desisyon natin ay maayos, maganda at mabuti, kahit ang pagkilos natin maayos, maganda, mabuti, may pagsubok pa din. At yan po yung isang bagay na hindi mawawala sa buhay. Ang harapin ang lahat ng pagsubok. Kapag tinanong ko po ba kayo, sino po sa inyo ang walang problema? Meron po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sana naman hindi yan ang problema mo. Pero lahat tayo may mga pagsubok at problema. Dahil isang bagay na hindi mawawala sa buhay, ang mga pagsubok na hinaharap natin pang araw-araw. Kahit minsan tama ang desisyon, tama ang pagkilos, at tama ang pagpili natin. Pero isang bagay ang hindi mawawala. At sino ang hindi mawawala? Ang gabay ng Diyos. Ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, pumunta kayo sa iba't ibang nayon, sa iba't ibang bayan. At pagpunta nyo sa iba't ibang nayon, magpahayag kayo ng salita ng Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi yan magiging madali. May mga pag-uusig, may mga hirap, may mga pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Pero anong sabi ng Panginoon? Pagdating ng oras na ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kapag nilitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo. Pagdating ng oras, ipagkakaloob ito sa inyo. Mga kapatid, kahit mahirap ang buhay, kahit may pagsubok, walang makadadaig sa gabay ng Panginoon. Walang makadadaig sa pag-ibig ng Panginoon. Walang makadadaig sa awa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit alam natin ang realidad ng buhay, ngunit mas alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Uulitin ko po yun ha. Alam naman natin na may pagsubok. Alam naman natin na may paghihirap. Alam naman natin na may problema. Pero kailanman, ito'y hindi madadaig o hindi madadaig nito ang gabay at pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya siguro mga kapatid sa araw na ito,
Huwag kang matakot na magdesisyon ng tama. Huwag kang matakot na pumili ng mabuti. Huwag kang matakot na piliin ang magmahal. Huwag kang matakot na maging mabuti sa ibang tao. Huwag kang matakot magbigay ng tulong. Dahil sa dulo nito, nandyan ang gabay ng Diyos. Mahirapan ka man, usigin ka man, dumaan ka man sa napakahirap ng pagsubok ng buhay, tandaan mo, nandyan ang gabay ni Jesus. Nandyan ang gabay ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, may nakausap po ako, isang simpleng mamamayan, isang simpleng tao. Pero minsan, sa aming pag-uusap, sabi niya sa akin, alam mo, Father, kapag pumupunta ako sa simbahan, lagi akong nagbibigay. Sabi ko, magkano po ba ang kinikita niyo sa isang araw? Sabi niya, Father, maswerte na ako kung maka200 man ako sa isang araw. Pero kapag napapadaan ako at may taong nangangailangan ng tulong, nag-aabot po ako sa abot ng aking makakaya. Sa loob-loob ko, wala na nga yung taong ito eh. Marahil wala na siyang mapakain sa kanyang pamilya ng maayos. Pero bakit bigay pa rin siya ng bigay? Pero alam niyo po, sa dulo ng aming pag-uusap, ang sabi niya sa akin, minsan nga, Father, napapaisip din ako, bakit tulong pa din ako ng tulong? Pero alam niyo po, Father, sa mga oras na tulong pa rin ako ng tulong, hindi ako nawawalan. Imagine niyo, Father, 200. 2 po ang anak ko. Pero hindi po ako nawawalan. At marahil, sabi niya sa akin, hindi siya nawawalan dahil alam niyang ginagabayan siya ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, alam ko po ang karamihan sa atin, may kanya-kanyang karanasan. Karanasan ng paghihirap, unos, pigati, karanasan ng walang pag-asa. Pero mga kapatid, si Jesus mismo ang nagsabi, ang mahal na pong Jesus mismo ang nagsabi, sa mga oras na yon, ipagkakalob ko kung ano ang sasabihin ninyo. Dahil anumang pagsubok, sobrang malaki man ito, hindi madadaig nito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi madadaig nito ang gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tumingin po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at hayaan natin na siya ang mangusap sa atin. At sasabihin niya sa atin, hindi kita pababayaan. Gagabayan kita. Dahil kahit anumang pagsubok ang harapin mo, hindi madadaig nito ang pagmamahal niya para sa atin. Amen.